Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong naglalakbay. Ako po si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. May mga kwentong hindi lang basta naririnig, kundi nararamdaman hanggang sa kaibuturan ng ating kaluluwa. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay ang paratang na hindi sayo. Paano kung ang buong mundo mo ay gumuho dahil sa isang kasinungalingan? At paano kung ang tanging makapagtatayo sa'yo muli ay ang mumunting kamay ng isang batang walang ibang sandata, kundi ang kanyang talino at pagmamahal? Ito ang pagkakamali. Ang boses ni Engineer Valdez ay parang bakal na humampas sa loob ng maliit na site office. Nakaturo ang daliri niya sa isang bahagi ng blueprint na nakalatag sa mesa. Isang kritikal na pagkakamali sa structural design. Walang sumasagot. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong tunog ng construction sa labas. At sa gitna ng katahimikang yon, nagsalita ang boses na kinatatakutan ng lahat. Malamig. Walang emosyon. Si Don Rafael. Ayusin mo na ang mga gamit mo, Ginang De Leon. Parang huminto ang mundo ni Elara. Ang mga salitang iyon, tila lumutang sa hangin bago dahan-dahang bumaon sa kanyang dibdib. Hindi niya narinig ang ingay sa labas. Tanging ang matatalim na salita ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pagkakamali. Hindi ka na kailangan dito. Bakit? Ang tanong ay isang sigaw na walang tunog sa loob niya. Paanong nagkaroon ng pagkakamali? Ang mga gabing halos hindi niya itinulog. Pinapalitan ng sunod-sunod na tasa ng murang kape para lang masigurong tama ang bawat linya, ang bawat numero. Inulit-ulit niya ang pag-check. 3 beses. 4. Hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang tingin ng awa mula sa ilang katrabaho. Ang tingin ng pagkutya mula kay Engineer Valdez. At ang tingin ni Don Rafael. Walang mababasa doon. Isang blangkong pader. Tumalikod si Elara, hindi na nagsalita. Para saan pa? Ang hatol ay naibigay na. Bawat hakbang pabalik sa kanyang maliit na mesa ay parang may pabigat na 1 tonelada sa kanyang mga paa. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa kanya, nakakasakal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Ang ilang piraso ng lapis, ang isang notebook, ang isang maliit na frame na may larawan ni Mateo noong unang araw nito sa eskwela. Nakangiti ng pagkalaki-laki. Binuksan niya ang kanyang pitaka para itago ang frame. At doon, sa ilalim ng konting perang natitira, para sa linggong ito, naroon ang luma at kupas ng litrato. Ang asawa niyang si Ricardo. Kasama ang isang batang-batang Mateo na karga-karga nito. Ang nangiti ni Ricardo sa litrato ay tila nangungusap, nagtatanong. Napahigpit ang hawak niya dito. Patawad, mahal. Bigo ako. Hindi niya namalayang may isang butil ng luha na pumatak sa ibabaw ng lumang litrato. Agad niya itong pinunasan. Dito, sa lugar na ito, bawal siyang umiyak. Bawal siyang magpakita ng kahinaan. Tahimik siyang lumabas ng opisina. Walang nagpaalam, walang tumingin. Para siyang isang multo na dumaan lang. Paglabas niya sa gate ng construction site, doon lang niya naramdaman ang sikat ng araw sa kanyang balat. Ngunit ang pakiramdam sa loob niya ay mas malamig pa sa yelo. Ang biyahe pauwi sa jeep ay isang kalbaryo. Ang ingay ng kalsada, ang tawanan ng mga estudyante, ang sigaw ng konduktor, lahat ay tila nasa ibang mundo. Siya ay nasa loob ng isang basong walang tunog, nakakulong sa sarili niyang pighati at pagkalito. Saan ako nagkamali? Saan? Pagbaba niya sa kanilang eskinita, huminga siya ng malalim. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang mga mata. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Mateo, hindi pwedeng makita ng anak niya na ganito siya. Binuksan niya ang pinto ng kanilang maliit na inuupahang apartment. Ang amoy ng sinaing ay sumalubong sa kanya.
At nandoon si Mateo, nakaupo sa sahig, seryosong nakatingin sa kanyang mga libro. Sabang taong gulang pero ang mga mata ay tila mas matanda pa sa kanya. Pagkarinig sa pinto, lumingon ito. Ngumiti si Elara, isang pilit na ngiti. Anak, andito na si inay. Pero hindi ngumiti pabalik si Mateo. Tinitigan lang siya nito, mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang pagod sa kanyang mga mata, ang bigat sa kanyang mga balikat, ang panginginig ng kanyang labi na pilit niyang tinatago. Tumayo si Mateo. Dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi ito nagtanong kung kumusta ang araw niya. Hindi ito nagtanong kung pagod ba siya. Sa halip, tinitigan siya nito sa mata at sa isang boses na puno ng pag-aalala at isang unawang hindi mo aakalain sa isang bata. Nagtanong ito, Inay, anong ginawa nila sa'yo? Ang tanong ni Mateo ay parang isang susi na biglang nagbukas sa lahat ng damdaming pilit na ikinulong ni Elara sa kanyang dibdib. Bigla, ang pader na itinayo niya sa sarili ay gumuho. Hindi niya napigilan ang mga luhang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Napaupo na lamang siya sa sahig, sa may pintuan at doon humagulhol. Hindi isang maingay na iyak, kundi isang tahimik na pagtangis na mas masakit pakinggan. Ang bawat hikbi ay puno ng pagod, ng sakit, ng kahihiyan, at ng takot para sa kinabukasan. Hindi nagsalita si Mateo. Lumapit lang ito, umupo sa tabi niya, at ipinatong ang maliit nitong kamay sa kanyang balikat. Pagkatapos, mara niya itong niyakap. Isang yakap na hindi nagtatanong. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako, inay. Sa loob ng yakap ng kanyang anak, naramdaman ni Elara ang isang kanlungan. Sa maliit na apartment na yon, sa gitna ng kanilang kakapusan, ang pagmamahal ng kanyang anak, ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ni numan. Hindi niya alam kung gaano sila katagal nananatili sa ganoong posisyon. Ang alam lang niya, unti-unting humupa ang bigat sa kanyang dibdib. Napalitan ito ng isang matinding pagmamahal para sa batang kayakap niya. Mateo, anak. Halos pabulong niyang sabi. Okay lang, inay. Sagot ng bata. Ang muka ay nakasubsob pa rin sa kanyang balikat. Magpahinga ka na po. Tinulungan siya ni Mateo na tumayo at umupo sa kanilang lumang sopa. Kumuha ito ng isang basong tubig at iniabot sa kanya. Salamat, anak. Walang masyadong salitang namagitan sa kanila habang kumakain sila ng hapunan. Isang simpleng pritong isda at kanin. Pero ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Iyon ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. Tila ba alam na ni Mateo na hindi pa handang magkwento ang kanyang ina at nirerespeto niya iyon. Pagkatapos kumain, si Mateo na mismo ang naghugas ng kanilang pinagkainan. Matulog ka na, inay. Maaga ka pa po bukas, sabi nito. Kahit alam nilang pareho na wala ng trabahong papasukan si Elara kinaumagahan. Tumango na lang si Elara. Pagod na pagod ang kanyang katawan at isipan. Pumasok siya sa kanilang kwarto na isang kurtina lang ang nagsisilbing pinto at humiga sa kama. Kaagad siyang nilamon ng antok, isang pagtakas mula sa masakit na katotohanan. Sa labas, sa maliit na sala, pinatay ni Mateo ang ilaw, pero hindi siya natulog. Hinintay niyang marinig ang malalim at pantay na paghinga ng kanyang ina. Nang masiguro niyang mahimbing na itong natutulog, maingat siyang lumapit sa bag na inilapag ni Elara kanina. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa loob ang mga malalaking rolyo ng papel. Ang mga blueprint. Dinala niya ang mga ito sa sahig, sa isang sulok kung saan tumatama ang kaunting liwanag mula sa poste sa labas. Maingat niyang inilatag ang mga ito. Ang mga linya, numero, at simbolo na para sa iba ay isang magulong lengguwahe, para sa kanya ay isang pamilyar na mundo. Ang mundong iniwan sa kanya ng kanyang ama.
Ang mga mata ni Mateo ay gumala sa bawat detalye. Hindi niya hinahanap ang sinasabing pagkakamali. Ang hinahanap niya ay ang katotohanan. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi magkakamali ang kanyang ina. Hindi sa ganitong bagay. Ito ang buhay nila, ang kinabukasan nila. Umupo siya, naka-Indian seat, sa gitna ng mga blueprint. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa siwang ng kanilang bintana. Ang tanging tunog ay ang mahinang hilik ng kanyang ina at ang malayong tahol ng aso. Lumipas ang 1 oras. 2. Ang mga mata ni Mateo ay hindi bumibitaw. Para siyang isang detective na naghahanap ng isang maliit na clue. Sinusundan ng kanyang daliri ang bawat linya ng pundasyon, ang bawat koneksyon ng mga bakal. Sa kanyang isipan, hindi lang ito mga guhit. Nakikita niya ang gusali na nabubuo. Nararamdaman niya ang bigat, ang puwersa. At pagkatapos, huminto siya. May isang parte na tila hindi tama. Isang column, isang joint, isang bagay na hindi tugma sa kalkulasyon na mabilis na nabubuo sa kanyang isipan. Hindi ito ang pagkakamali ng kanyang ina. Iba ito. Mas malalim. Mas mapanganib. Muli niyang tiningnan. Kinumpirma sa isip ang mga numero. Oo, nandito nga. Dahan-dahan. Kinuha ni Mateo ang kanyang pulang Crayola, ang paborito niya. Walang pag-aalinlangan. At sa isang kamay na hindi nanginginig, binilugan niya ang parte ng blueprint. Isang maliit na pulang bilog sa gitna ng napakaraming itim na linya. Isang pulang bilog na nagsisigaw ng katotohanan. Malayo sa masikip na eskinita kung saan nakatira sina Elara. Sa isang subdivision na napapaligiran ng matataas na pader at mga gwardiya, nakatayo ang isang bahay na mas malaki pa sa isang maliit na simbahan. Walang maririnig na ingay ng jeep o sigaw ng mga bata. Tanging ang marahang dapyo ng hangin sa mga mamahaling halaman at ang tunog ng tubig mula sa isang fountain sa gitna ng hardin. Ito ang mundo ni Don Rafael. Isang mundo ng katahimikan, isang mundo ng kalungkutan. Sa loob ng kanyang opisina, napapaligiran ng mga librong gawa sa balat at mga muebles na gawa sa darkwood. Nakaupo si Don Rafael. Sa harap niya ay ang parehong blueprint na naging dahilan ng pagkasira ng araw at marahil ng buhay ni Elara. Pero hindi na ang blueprint ang tinitingnan niya. Ang mga mata niya ay nakapako sa kawalan. Ang mga salitang sinabi niya kanina, "Ayusin mo na ang mga gamit mo, Ginang De Leon," ay bumabalik sa kanya. Ngunit wala itong bigat. Isa lamang itong desisyon. Isang business decision. Para sa kanya, ang pagkakamali, gaano man kaliit, ay isang cancer na kailangang tanggalin agad bago pa man ito kumalat. Walang puwang ang awa sa mundo ng bakal at semento dahil isang pagkakamali lang, isang maling kalkulasyon ay maaaring katumbas ng buhay. Iyon ang aral na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, parang isang makinang matagal nang walang langis. Nilisan niya ang kanyang opisina at umakyat sa 2 palapag ng mansyon. Huminto siya sa harap ng isang pinto sa dulo ng pasilyo. Binuksan niya ito. Ang kwarto sa loob ay tila isang litratong hindi kumukupas. Malinis, maayos, ngunit walang buhay. Ito ang kwarto ng isang bata. Isang batang lalaki. Ang mga laruang kotse ay maayos na nakahanay sa isang estante. Ang mga libro, tungkol sa mga bituin at mga numero, ay nakasalansan sa mesa. Sa ibabaw ng kama, may isang bola ng basketball. Lahat ay nasa tamang lugar. Lahat ay tila naghihintay sa isang pagbabalik na hindi na kailanman mangyayari. Lumapit si Don Rafael sa estante. Ang kanyang daliri, na kanina lang ay walang pakundangang nakaturo sa pagkakamali ni Elara, ay marahang dumampi sa isang maliit na kotseng kulay asul. Hinaplos niya ito. Inaalis ang manipis na alikabok na hindi nakikita ng mata.
Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Papa, look, I solved it. Ang masiglang boses ng isang batang lalaki, si Rafaelo, ang kanyang junior, nakatayo sa tabi ng isang whiteboard na puno ng mga numero at equation na hindi mo aakalaing kayang isulat ng isang 11 anyos na bata. This building, sabi ng bata, it can be stronger if we change the angle of the support beams here and here. Ngumiti si Don Rafael noon, isang nangiting puno ng pagmamalaki. Ang anak niya, isang henyo. Isang araw, sila ang magpapatakbo ng imperyong ito. Pero ang nangiting iyon ay matagal nang naglaho. Ang sumunod na alaala ay mas malabo, mas magulo. Ang tunog ng sirena, ang sigawan, ang amoy ng alikabok at dugo, at ang imahe ng isang gusaling gumuho, isang proyektong siya mismo ang namamahala, kung saan nagkataong bumibisita ang kanyang anak ng araw na yon. Ang gusaling iyon, ayon sa investigasyon, ay may minor structural flaw, isang maliit na pagkakamali. Mula noon, nagbago si Don Rafael. Ang dating masayahing ama at asawa ay naging isang taong bato. Iniwan siya ng kanyang asawa, hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi na nito makayanan ang katahimikan at lamig na bumalot sa kanilang tahanan. Naiwan si Don Rafael kasama ang mga multo ng nakaraan at ang isang panata. Hindi na kailanman, kahit kailan, hahayaan niyang may mangyaring pagkakamali muli. Kahit sino pa ang masaktan, kahit sino pa ang kailangan niyang tanggalin. Napatigil siya sa kanyang pag-iisip nang may marahang kumatok sa pinto. Ang kanyang sekretarya, si Beth, ay nakatayo doon, may pag-alinlangan sa muka. Sir? What is it? Malamig niyang tanong. Sir, pasensya na po sa abala. Nag-aalangan si Beth na magpatuloy. Pero may isang babae po at isang bata sa labas. Nagpipilit po silang makausap kayo. Kumunot ang noo ni Don Rafael. Sino? Elara de Leon daw po ang pangalan. Ang pangalang Elara de Leon ay nag-iwan ng bahagyang inis sa isipan ni Don Rafael. Ang babaeng iyon, ang babaeng nagkamali. At ngayon, naglakas loob pa itong pumunta sa kanyang pamamahay. Paalisin mo sila, utos niya kay Beth. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Sinubukan ko na po, sir. Mahinang sagot ni Beth. Ayaw po talagang umalis. Umiiyak po yung babae. Ang sabi po, kailangan daw po kayong makausap. Kahit 1 minuto lang. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Don Rafael. Ayaw niya ng eksena sa harap ng kanyang bahay. Mas madaling tapusin na lang ito agad. Papasukin mo sila. Sa sala. Bababa ako. Pagkasabi niyon, ay isinara niya ang pinto ng kwarto ng kanyang anak. Tila ba ayaw niyang madungisan ang alaala nito ng mga problema mula sa labas. Dahan-dahan siyang bumaba sa malawak na hagdanan. Ang bawat yabag ay mabigat at may awtoridad. Sa sala, nakatayo sina Elara at Mateo. Kung kanina sa opisina ay mukha lamang siyang pagod. Ngayon, ang itsura ni Elara ay puno ng desperasyon. Magulo ang kanyang buhok at namumula ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Si Mateo naman ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ng ina. Nagtatago sa likod nito, ngunit ang mga mata ay matamang nakamasid sa bawat sulok ng malaking bahay. Hindi sila pinaupo ni Don Rafael. Tumayo lang siya sa gitna ng sala. Ilang metro ang layo sa kanila. Ang mga kamay ay nasa likod. Isang hari sa kanyang palasyo. Ano ang kailangan mo, Ginang de Leon? Hindi ba't naging malinaw na ako kanina? Ang lamig sa boses ni Don Rafael ay tila bumutas sa puso ni Elara, ngunit pinilit niyang maging matatag. Para ito kay Mateo. Don Rafael, sir, pakiusap po. Nanginginig ang boses niya. Wala po akong pagkakamali. Sinigurado ko po ang lahat. Baka po pwede ninyong tingnan ulit kahit 1 beses lang po. Ang trabahong ito na lang po ang inaasahan namin ng anak ko. Isang mahinang tawa, walang kagalakan.
ang lumabas sa bibig ni Don Rafael. Tapos na ang investigasyon. Ang pagkakamali ay nanggaling sa design mo. Case closed. Pero hindi po. Git ni Elara, ang boses ay bahagyang tumaas. Alam ko po ang ginawa ko. Hindi po ako nagkamali. Sa sandaling iyon, ang maliit na kamay ni Mateo ay humigpit sa damit ni Elara. Dahan-dahan itong sumilip mula sa likod ng kanyang ina. Sa isang boses na halos pabulong, ngunit malinaw sa katahimikan ng sala, nagsalita ito. May mali po sa numero. Napatingin si Don Rafael sa bata. Isang tingin na puno ng pagkains. At sino ka naman? Bago pa man makasagot si Elara, nagpatuloy si Mateo. Sa Section B, Column 7, yung load calculation po, hindi po tugma. Natigilan si Don Rafael, hindi dahil sa sinabi ng bata, kundi dahil sa katapangan nito. Ngunit ang pagtigil niya ay panandalian lamang. Napalitan ito ng iritasyon. Ginagamit ng babaeng ito ang kanyang anak. Isang desperadong hakbang. Huwag mong gamitin ang anak mo sa ganitong bagay, Ginang de Leon. Nakakahiya, mariin niyang sabi. Itinuon niya ang tingin kay Mateo. Umuwi na kayo. Ito ay usapan ng mga matatanda. Hindi ito larong pambata. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal kay Elara. Mas masakit pa sa pagpapaalis sa kanya sa trabaho. Ang akusahan siyang ginagamit ang sariling anak. Napayoko na lamang siya. Wala na. Tapos na talaga. Wala nang pag-asa. Halika na anak, sabi niya kay Mateo. Hinila ito palayo. Habang naglalakad sila palabas, naramdaman ni Elara ang bawat tingin ng mga katulong at ng gwardiya sa gate. Ang tingin ng awa, ang tingin ng paghusga. Gusto na lang niyang maglaho. Nang makalabas sila sa malaking gate at muling harapin ang ordinaryong mundo, doon na tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasalampak siya sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang puno at muling umiyak. Pero ngayon, ito ay iyak ng pagkatalo. Naramdaman niya ang pag-upo ni Mateo sa tabi niya. Naramdaman niya ang maliit na braso nito na muling yumakap sa kanya. Akala niya ay sasabayan siya nitong umiyak. O kaya ay sisihin siya. Ngunit sa halip, narinig niya ang boses nito, matatag at puno ng paniniwala. Okay lang, inay. Hindi pa po tayo tapos. Sa paglalakbay pa uwi, sa gitna ng pagod at sakit, iyon na lang ang tanging pangungusap na pinanghawakan ni Elara. Ang pangungusap na nagbibigay sa kanya ng lakas para humakbang muli. Ngunit pagdating nila sa kanilang apartment, isang puting sobre ang nakasuksok sa ilalim ng kanilang pinto. Kinakabahan niya itong binuksan. Galing ito sa legal department ng kumpanya ni Don Rafael. Hindi niya kailangang basahin ang lahat. Ang mga salitang tumatak sa isipan niya ay Notice to pay, Initial project damages, Breach of contract, at isang halaga na may napakaraming zero sa dulo. Isang halagang kahit sa 10 buhay niya ay hindi niya kayang bayaran. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ito na. Hindi lang sila nawalan ng pag-asa. Ngayon, nilulunod na sila sa utang. Ang puting sobre sa sahig ay parang isang sentensya ng kamatayan. Nakatitig lang si Elara dito. Ang mga letra at numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Hindi na siya umiiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Ang natira na lang ay isang pakiramdam ng pagkalunod. Isang malalim at malamig na kawalan ng pag-asa. Paano? Paano nila babayaran ang halagang iyon? Ibenta man niya ang lahat ng gamit nila, kasama na ang kanyang kaluluwa, ay hindi pa rin ito sasapat. Inay? Ang boses ni Mateo ay tila nanggagaling sa malayo. Nandoon ito. Nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Doon natauhan si Elara. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi habang naririto si Mateo. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinulot niya ang sulat at itinupi ito ng maayos, na para bang sa pagtupi nito ay maitatago niya ang bigat ng problema. Anak, magbihis ka.
May pupuntahan lang tayo sandali, sabi niya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. May isang lugar na lang siyang naiisip na pwedeng takbuhan. Ilang kanto lang mula sa kanilang apartment ay ang maliit na karinderya ni Aling Marite. Ang amoy ng nilulutong adobo at sinigang ay laging nakakapit sa hangin sa paligid nito. Si Aling Marites, isang byuda ring tulad ni Elara, ay ang tanging naging kaibigan niya mula nang lumipat sila sa lugar na yon. Isang babaeng matapang ang mukha pero malambot ang puso. Pagdating nila, abala si Aling Marites sa paghahain sa ilang trabahador na kumakain. Nang makita niya sina Elara, agad na kumunot ang noo nito. Alam niyang may mali. "O Elara, napasugod ka? Halika. Upo muna kayo ni Toto Mateo," sabi nito habang pinupunasan ang kamay sa kanyang duster. Dinala sila ni Aling Marites sa isang maliit na mesa sa sulok, malayo sa ibang mga customer. "Anong nangyari? Ang itsura mo, parang binagsakan ng langit at lupa." Walang salitang lumabas sa bibig ni Elara. Inilabas na lang niya ang nakatuping sulat at iniabot ito. Habang binabasa ni Aling Marites ang sulat, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Mula sa pagtataka, naging pagkaalarma, hanggang sa purong galit. Mga walang kaluluwa, bulalas niya. Sapat lang ang lakas para marinig ni Elara. "Matapos kang pagsamantalahan, ngayon, sisingilin ka pa nila sa kasalanang hindi mo ginawa? Hayop!" Ang galit sa boses ni Aling Marites ay parang balsamo sa puso ni Elara. Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. May isang taong nakaramdam ng galit para sa kanya. "Wala na akong alam na gagawin, Aling Marites." Halos pabulong na, sabi ni Elara. "Paano na kami?" Tinitigan siya ni Aling Marites. Pagkatapos ay lumingon ito kay Mateo na tahimik lang na nakikinig. Tingin mo ba matatapos yan sa iyak?" Sabi ni Aling Marites, bumalik ang pagiging prangka. "Hindi nakikinig sa luha ang mga mayayamang yan. Ang tingin nila dyan, kahinaan." "Pero anong gagawin ko? Kinausap ko na si Don Rafael, parang pader, hindi nakikinig." Sumandal si Aling Marites sa upuan, nag-isip. "Alam mo, Elara, sa mundong ito, may mga taong bingi sa salita. Kahit isigaw mo pa ang katotohanan sa mismong tainga nila, hindi nila maririnig." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara. "Kung ayaw nilang pakinggan ang salita, ipakita mo sa gawa." Tumayo si Aling Marites at pumasok sa kanyang kusina. Pagbalik niya, may dala siyang isang supot. "Heto, sinigang na baboy. Mainit pa. Umuwi na kayo at kumain. Bawal sumuko ng gutom." Inabot niya ito kay Elara. Hindi lang yon isang supot ng ulam, para iyong isang supot ng lakas. Pauwi, paulit-ulit na naglaro sa isipan ni Elara ang sinabi ni Aling Marites. Kung ayaw nilang pakinggan, ipakita mo sa gawa. Pero paano? Pagdating nila sa apartment, habang inihahanda ni Elara ang kanilang hapunan, narinig niya ang mga salitang yon mula sa likuran niya. Narinig pala ni Mateo. Hindi kumibo ang bata. Tahimik lang itong kumain. Ngunit pagkatapos, habang naghuhugas ng pinggan si Elara, napansin niyang may ginagawa si Mateo sa sahig. Kinukuha nito ang mga natirang stick mula sa ice cream na kinain nila noong isang linggo. Kinokolekta nito ang mga walang lamang posporo. Dahan-dahan, sa ilalim ng liwanag ng kanilang nag-iisang bumbilya, nagsimula itong magdikit-dikit ng mga piraso. Pinapanood lang siya ni Elara, nagtataka. Isang maliit na istruktura ang unti-unting nabubuo mula sa mga patapong bagay. Isang modelo. Kinabukasan, hindi pumasok sa eskwela si Mateo. "Masama po ang pakiramdam ko, inay," sabi nito habang nakahiga at balot ng kumot. Tiningnan ni Elara ang kanyang anak. Hinipo niya ang noo nito. Hindi naman ito mainit. Alam niya, sa puso ng isang ina, na hindi totoong may sakit si Mateo. Alam niyang may ibang dahilan. Marahil,
ayaw lang siya nitong iwanang mag-isa sa gitna ng kanyang problema. O marahil, may iba pa. Sige anak, dito ka na lang muna. Pero magpahinga ka ha? Malumanay niyang sabi. Pumayag si Elara na huwag itong pumasok. Sa ngayon, kailangan nila ang isa't isa. Umalis si Elara para subukang maghanap ng kahit anong pwedeng pagkakitaan, paglalaba, paglilinis ng bahay, kahit ano. Kailangan nilang kumain, kailangan nilang mabuhay. Ngunit ang bawat pinto na kanyang kinatok ay tila sarado. Ang balita tungkol sa pagkatanggal niya sa trabaho ay mabilis kumalat sa kanilang maliit na komunidad, dala ng mga tsismis mula sa ibang trabahador na nakatira rin doon. Walang gustong kumuha sa isang taong may masamang record. Bumalik siya sa kanilang apartment ng hapong-hapon na, pagod ang katawan at mas mabigat ang puso. Ang dala niya lang ay ilang piraso ng pandesal na bigay ng isang panadero na naawa sa kanya. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang lahat ng pagod at pag-aalala ay pansamantalang naglaho. Sa gitna ng kanilang maliit na sala, sa sahig, nakaupo si Mateo. At sa harap niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga stick ng ice cream, ang mga palito ng posporo, ang mga sinulid na kinuha nito mula sa kanyang panahian. Lahat ng ito ay pinagdugtong-dugtong gamit ang glue na ginawa nito mula sa kanin. Nakabuo ito ng isang maliit na modelo, isang three-dimensional na replika ng parte ng gusali mula sa blueprint. Hindi ito isang laruan. Bawat anggulo, bawat sukat, kahit simple, ay may layunin, may proportion. Nakita ni Elara ang sarili niyang disenyo at ang disenyo ng buong istruktura sa munting modelong iyon. Anak, ano to? Nanginginig niyang tanong. Tumayo si Mateo. Ang mga mata ay nagliliwanag sa isang paraan na ngayon lang niya nakita. Puno ng sigla, puno ng katiyakan. Inay, tingnan niyo po, sabi nito, at lumuhod sa tabi ng modelo. Ito po yung ginawa niyo, sabi ni Mateo. Itinuturo ang isang bahagi ng modelo. Tama po lahat. Matibay. Pagkatapos, ang daliri nito ay lumipat sa isang particular na joint, sa isang column na konektado sa pundasyon, ang mismong parte na binilugan niya ng pulang Crayola sa blueprint. Dito po, inay. Dito po ang problema. Kumuha si Mateo ng isang maliit na bato, halos sinlaki lang ng kanyang hinlalaki. Maingat niya itong ipinatong sa itaas na bahagi ng modelo. Walang nangyari. Matatag itong nakatayo. Ito po ang bigat, ang load, paliwanag niya. Ginagamit ang mga terminong narinig niya mula sa kanyang ama at ina. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang bato at dahan-dahan itong ipinatong sa mismong column na itinuturo niya. Sa isang iglap, bumigay ang isang stick. Gumuho ang isang bahagi ng modelo. Hindi lahat, pero sapat lang para makita ang isang kritikal na kahinaan. Dito po, ulit ni Mateo, ang boses ay seryoso. Kapag nilagyan ng bigat dito, babagsak po lahat. Napatulala si Elara, hindi sa pagguho ng modelo, kundi sa linaw ng ipinapakita nito. Simple, direkta, hindi maikakaila. Ito ang katotohanang pilit niyang ipinapaliwanag gamit ang mga salita, ngunit walang naniwala. Ngayon, nasa harap na niya, gawa sa patapong bagay, pero nagsasabi ng isang katotohanang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang anak, ang kanyang munting henyo, isang mainit na likido ang muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ngayon, hindi na ito luha ng pighati. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng pagkamangha, puno ng pasasalamat, at higit sa lahat, puno ng isang bagong tuklas na pag-asa. Salamat anak, salamat. Paulit-ulit niyang bulong. Humiwalay siya sa yakap at tiningnan ang mga mata ni Mateo.
Nakita niya roon ang determinasyon at alam na niya ang kailangan nilang gawin. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagmamakaawa. Sabi ni Aling Marites, ipakita sa gawa. At ngayon, meron na silang ipapakita. Mateo, sabi niya, ang boses ay matatag na sa wakas. Bukas, babalik tayo doon. Ang sikat ng araw kinaumagahan ay tila may dalang ibang init. Hindi na ito ang mapanuring sikat ng araw na parang sumusunog sa balat ni Elara kahapon. Ngayon, para itong liwanag na nagbibigay lakas. Maingat na inilagay ni Elara ang modelo ni Mateo sa loob ng isang kahon ng sapatos para hindi masira. Si Mateo naman ay bihis na bihis, suot ang kanyang paboritong polong bigay ng ninang niya noong Pasko, ang kanyang damit pansimba, ang kanyang damit para sa mga importanteng okasyon. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa lugar na nagdulot sa kanila ng matinding sakit. Ang construction site. Pagdating nila sa gate, naroon ang parehong gwardiya na nakakita sa kanila kahapon. Agad itong humarang. Ginang, bawal na po kayo dito. Utos po ni Sir Valdez. Manong, sandali lang po. Pakiusap ni Elara. Ang boses ay kalmado. May kailangan lang po kaming ipakita. Importante po ito. Para po sa kaligtasan ng lahat. Umiling ang gwardiya. Pasensya na po talaga, ma'am. Trabaho lang po. Ngunit ang pagtatalo nila ay nakakuha ng atensyon ng ilang trabahador na nagpapahinga malapit sa gate. Nakilala nila si Elara. Ang iba ay tumingin ng may awa. Ang iba ay nagbulungan. Hindi po kami aalis hanggat hindi kami napapakinggan. Matatag na sabi ni Elara. Sapat ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Ang maliit na komosyon ay naging mas malaki. Lumabas ang foreman. At ilang saglit pa, ang taong ayaw at kasabay na gusto nilang makita ay lumabas mula sa site office. Ang mukha ay puno ng inis. Si Engineer Valdez. Ano ang kaguluhan ito? Sigaw niya. Nang makita niya sina Elara, ang inis sa mukha niya ay napalitan ng pagkutya. Ikaw na naman. Hindi ka pa ba nadadala, babae? Pati itong lugar. Ginugulo mo. Engineer Valdez, pakinggan niyo po muna kami. Sabi ni Elara habang marahang inilalabas ang modelo mula sa kahon. Natawa si Valdez, isang malakas at mapanlibak na tawa. Ano yan? Gawa-gawang laruan ng anak mo? Gagamitin mo ang isang bata para magmakaawa? Wala ka na bang hiya? Hindi pinansin ni Elara ang pang-iinsulto. Inilapag niya ang modelo sa isang patag na semento. Ang mga trabahador na kanina'y nagbubulungan ay nagsimulang lumapit, napapalibutan sila. Ang mga mukha ay puno ng kuryosidad. Mateo, mahinang sabi ni Elara, iyon lang ang kailangan ng bata. Walang takot, lumuhod si Mateo sa tabi ng modelo, sa harap ng mga matitipunong na lalaki at ng isang galit na engineer, nagsimula siyang magpaliwanag. Dito po, sabi niya, ang maliit na daliri ay itinuturo ang mga bahagi ng modelo. Ang puwersa po mula sa itaas, dapat po pantay ang distribusyon, pero dahil po dito sa joint na to, ang mga salitang ginagamit niya ay simple, ngunit ang konsepto ay malinaw. Ang mga trabahador na araw-araw humahawak ng bakal at semento ay nagsimulang magtanguan. Nauunawaan nila, mas nauunawaan pa nila kaysa sa mga komplikadong paliwanag sa blueprint. Teka, sabi ng isang matandang karpintero, si Mang Rody. May punto ang bata. Oo nga, sang-ayon ng isa pa. Delikado nga kung ganyan. Ang mga bulungan ng pagsang-ayon ay parang mga langgam na gumapang sa balat ni Engineer Valdez. Ang pagkutya sa mukha niya ay unti-unting napalitan ng pag-aalala at pagkatapos ng purong gulat. Paanong nalaman ng isang bata ang bagay na pilit niyang tinatago? Kalokohan! Sigaw niya, ang boses ay may bahid na ng takot. Huwag kayong maniwala sa bata. Anong alam niyan? Ngunit huli na, ang duda ay naitanim na sa isipan ng mga nakikinig. Sa gitna ng kanyang pagpapanik,
Gumawa si Valdez ng isang bagay na nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Sa isang mabilis na kilos, sinipa niya ang maliit na mesa na gawa sa plywood kung saan nakapatong ang modelo. Tumalsik ang modelo. Ang mga pinaghirapang idikit na stick at sinulid ay nagkahiwa-hiwalay sa semento. Wasak. Napatili si Elara. Si Mateo naman ay napaurong. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Tapusin ang kalokohang ito. Sigaw ni Valdez. Ang muka ay namumula sa galit at takot. Bumalik na kayo sa trabaho. Lahat kayo. Itinuro niya ang gate. At kayong dalawa, umalis na kayo kung ayaw niyong tumawag pa ako ng pulis. Ang mga trabahador ay nag-atubiling gumalaw. Ang mga mukha ay puno ng pagkadismaya sa ginawa ni Valdez. Nakatayo lang si Elara, nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Ang tanging ebidensya nila, winasak sa isang iglap. Pero sa di kalayuan, sa loob ng isang itim at makintab na sasakyan na nakapark sa kabilang kalsada, may isang taong nakakita ng lahat. Nakita ni Don Rafael ang pagdating ni Elara. Narinig niya ang sigaw ni Valdez at kitang-kita niya, sa pamamagitan ng tinted na bintana, ang marahas na pagsipa ni Valdez sa munting modelo at ang pagkasira nito sa paanan ng isang batang hindi man lang kumibo. Mula sa loob ng malamig na sasakyan, pinanood ni Don Rafael ang buong eksena na parang isang pelikulang walang tunog. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Elara. Nakita niya ang kuryosidad sa mukha ng mga trabahador. At higit sa lahat, nakita niya ang takot, isang hindi maikakailang sindak sa mga mata ni Engineer Valdez bago nito sinipa ang modelo. Isang inosenteng reaksyon o reaksyon ng isang taong may itinatago. Hindi ang pagsigaw ni Valdez ang gumambala kay Don Rafael. Sanay na siya sa mga taong mainit ang ulo. Hindi rin ang pagwasak sa modelo. Isa lang yung gawa sa basura. Ang tumatak sa kanyang isipan ay ang imahe pagkatapos. Ang imahe ni Mateo. Ang bata ay hindi umiyak. Hindi ito nagsisigaw. Pagkatapos ng unang pagkabigla, dahan-dahan itong lumuhod sa magaspang na semento. Isa-isa nitong pinulot ang mga nagkalat na piraso ng sirang modelo. Ang bawat stick, ang bawat hibla ng sinulid. Ang kanyang mga galaw ay kalmado. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng pagkatalo. Sa halip, ang nakita ni Don Rafael sa mga mata ng bata, kahit sa malayo, ay isang matigas na determinasyon. At sa isang iglap, hindi na si Mateo ang nakikita niya. Nakita niya ang sariling anak, si Rafaelo. Ganoong-gano ang itsura nito kapag may isang puzzle na hindi nito makuha o isang math problem na pilit nitong nilulutas. Isang konsentrasyong malalim, isang tingin na hindi sumusuko, isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Don Rafael. Mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang alaala. Ngunit huli na. Ang imahe ay naitanim na. Bumalik ang tingin niya sa eksena. Nakita niyang paalis na sina Elara at Mateo, magkahawak kamay, palayo sa gulong nilikha ni Valdez. Naglalakad sila ng taas noo, walang luha, walang pagmamakaawa. May kung anong kumirot sa dibdib ni Don Rafael. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Duda. Bumukas ang pinto ng sasakyan at pumasok ang kanyang driver. "Sir, aalis na po ba tayo?" Hindi sumagot si Don Rafael. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Beth, ang kanyang sekretarya. "Beth?" sabi niya. Ang boses ay mababa at mariin. "Pumunta ka sa HR. Hanapin mo ang lahat ng files tungkol kay Engineer Valdez. Lahat. Employment history, past projects, performance reviews. Gusto kong makita sa mesa ko yan pagbalik ko." "Masusunod po, sir," sagot ni Beth sa kabilang linya. Halata ang pagtataka. Binaba ni Don Rafael ang telepono. "Umuwi na tayo," sabi niya sa driver. Habang papatawid ang sasakyan sa tulay, hindi maalis sa isipan ni Don Rafael ang reaksyon ni Valdez. Bakit kailangang maging ganoon karahas? Kung sigurado siyang tama siya at mali ang isang bata, bakit hindi na lang niya ito pinagtawanan?
Bakit kailangan niyang sirain ang laruan? Ang sagot ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, isang sagot na ayaw niyang tanggapin. Ang mga taong gumagamit ng dahas ay kadalasang mga taong takot sa katotohanan. Gabi na nang makauwi si Don Rafael, ang makapal na folder tungkol kay Valdez ay naghihintay na sa kanya. Umupo siya sa kanyang opisina at sinimulang basahin ito, pahina kada pahina. Walang makitang kakaiba. Malinis ang record. Maganda ang mga review, pero hindi pa rin siya mapakali. May kulang, may hindi tama. Napatigil siya sa pag-iisip nang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Karaniwan, hindi niya ito sinasagot. Pero ngayon, dahil sa kung anong dahilan, pinindot niya ang answer button. Hello? Isang mahinang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Boses ng isang lalaki. Nanginginig. Halatang kinakabahan. Sir. Sir Rafael? Sino to? Tanong ni Don Rafael. Sir, ako po si Rody. Yung karpintero po sa site. Kumunot ang noo ni Don Rafael. Si Mang Rody, ang matandang trabahador na unang nagsabing may punto ang bata kanina. Anong kailangan mo? Huminga ng malalim ang nasa kabilang linya. Sir, pasensya na po sa abala. Pero may gusto po akong sabihin tungkol sa nangyari. Tungkol po kay Engineer Valdez. Magkita tayo. Sa labas ng St. Joseph Church. 10 minuto, sabi ni Don Rafael at ibinaba ang telepono bago pa man makasagot si Mang Rody. Hindi niya gustong pag-usapan ng ganitong bagay sa telepono at lalong ayaw niyang pumunta ang trabahador sa kanyang bahay. Kailangan nila ng isang lugar na neutral kung saan makakapagsalita ng malaya ang matanda. Habang nagmamaneho papunta sa simbahan, paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Don Rafael ang mga katanungan. Ano ang sasabihin ni Mang Rody? Bakit ito tumawag ng palihim? Pagdating niya, nakita niya ang matanda. Nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng isang puno ng akasya. Ang anino ng gabi ay nagbibigay kanlungan sa kanya. Nakayuko ito, nilalaro ang kanyang kupasing sombrero sa mga kamay. Halatang nininerbiyos. Umupo si Don Rafael sa kabilang dulo ng bangko, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Ano yon, Rody? Simulan niya, direkta. Nag-angat ng tingin ang matanda. Sir, pasensya na po kung ngayon lang ako nagsalita. Natakot po ako. May pamilya po akong binubuhay. Sabihin mo na. Huminga ng malalim si Mang Rody. Nung isang gabi po, sir, bago po yung araw na tinanggal ninyo si Ginang Elera. Napabalik po ako sa site kasi naiwan ko po ang wallet ko. Gabi na po noon. Huminto ito sandali. Nakita ko po si Engineer Valdez sa loob ng opisina. Akala ko po umuwi na ang lahat. Nakita ko po siya, sir. Nakatayo sa harap ng mga blueprint. May hawak po siyang pambura at lapis. Paulit-ulit po niyang binubura at ginuguhitan ulit ang isang parte. Mukha po siyang balisa. Pawis na pawis. Natigilan si Don Rafael. Anong parte ang ginuguhitan niya? Hindi ko po sigurado, sir. Pero sa bandang pundasyon po. Pagkatapos po, kinabukasan, narinig ko na lang na si Ginang Elera na ang sinisisi niya. Katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga kuliglig. Ang sinabi ni Mang Rody ay parang isang piraso ng puzzle na biglang pumasok sa tamang lugar. Isang pagbabago sa blueprint sa gabi. Isang biglaang pagtuturo ng may kasalanan kinaumagahan. Salamat, Rody. Makakaasa kang walang makakaalam na nag-usap tayo. Sabi ni Don Rafael. Tumayo siya at nag-abot ng ilang pirasong 1,000 piso. Para sa pamilya mo. Naku, sir, hindi na po kailangan. Kunin mo na. Mariing sabi ni Don Rafael dahil sa tapang mo. Habang nagmamaneho pa uwi, ang isipan ni Don Rafael ay puno na ng mga kalkulasyon. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang makita ang orihinal na isinumiteng plano ni Elara bago pa ito nirepaso ni Valdez. Samantala, sa maliit na apartment ni na Elara, hindi rin siya mapakali.
Ang galit niya ay napalitan ng isang malalim na pagtataka. Bakit siya? Bakit sa dinami-dami ng tao? Siya ang pinuntirya ni Valdez. Hindi naman sila magkaaway. Halos hindi nga sila nag-uusap. Dahil dito, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang pakiramdam ng déjà vu. Ang estilo ng paninira ni Valdez. Parang pamilyar. Tumayo siya at binuksan ang isang lumang baul sa ilalim ng kanilang kama. Ito ang baul ng mga alaala ni Ricardo, ang kanyang asawa. Mga lumang gamit, mga litrato, at ang ilang mga dokumento mula sa dati nitong trabaho bilang isang engineer. Sinimulan niyang halongkatin ang mga papel, mga lumang sulat, mga lumang kontrata, at mga lumang drawing. Napahinto siya sa isang folder. Sa labas nito, nakasulat ang pangalan ng isang lumang construction firm, ang dati pinapasukan ni Ricardo. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang sketch at preliminary design, mga proyektong hindi natuloy. At doon, sa isang pahina, nakita niya ito. Isang disenyo ng pundasyon, isang konsepto para sa isang multi-story building. Ang paraan ng pagkakaguhit, ang estilo. May pagkakahawig ito sa proyekto ni Don Rafael. Hindi eksakto, pero ang ideya sa likod nito ay nandoon. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Binalikan niya ng tingin ang isang lumang listahan ng mga empleyado ng kumpanyang iyon na nakasama sa folder. Sinuyod niya ang mga pangalan. At doon, sa ilalim ng pangalan ng asawa niya na si Ricardo De Leon, project engineer, nakita niya ang isang pangalan sa listahan ng mga junior engineer. Valdez Antonio. Samantala, sa mansyon, nahanap na ni Don Rafael ang kailangan niya sa archive ng kumpanya. Ang digital file ng orihinal na submission ni Elara. Nang buksan niya ito sa kanyang computer at ikumpara sa kasalukuyang blueprint, malinaw na ang pagkakaiba. May binago, may dinagdag, at ang pagbabagong yon ang lumikha ng kahinaan. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Dahil sa sobrang pagkaabala sa issue, nagpa siyang tingnan ang buong history ng proyekto mula pa sa simula. Binuksan niya ang folder ng mga tinanggihang aplikante para sa posisyon ng project engineer bago pa man niya i-promote si Valdez. Isang pamilyar na pangalan ang tumambad sa kanya mula sa isang application na isinumite ilang taon na ang nakalipas. De Leon, Ricardo. Ang dalawang pangalan, Ricardo De Leon at Antonio Valdez, ay umikot-ikot sa isipan ni Don Rafael na parang isang buhawi. Hindi ito nagkataon lang. Mabilis niyang tinawagan ng isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Miguel, sabi niya, walang paligoy-ligoy. Kailangan ko ng impormasyon. Dalawang pangalan. Ricardo De Leon, isang engineer, namatay na. At Antonio Valdez, kasalukuyang nagtatrabaho sa akin. Alamin mo ang koneksyon nila. Kailangan ko ng sagot bago sumikat ang araw. Hindi na kailangan pang magtanong ni Miguel. Alam niya ang ibig sabihin ng ganitong tono ni Don Rafael. Habang naghihintay, binalikan ni Don Rafael ang lahat ng nangyari. Ang determinasyon ni Elara. Ang talino ng batang si Mateo. Ang takot sa mga mata ni Valdez. Ang testimonya ni Mang Rody. At ngayon, ang nakaraan. Para siyang isang arkitekto na tinitingnan ang isang gusaling may sira. Ngayon, nakikita na niya kung nasaan ang mga bitak. Si Elara De Leon ay hindi lang isang empleyado. Siya ang asawa ng isang dating katrabaho ni Valdez. Isang katrabahong marahil ay naging kaaway nito. Si Mateo ay hindi lang isang ordinaryong bata. Siya ang anak ng isang engineer. Ang talino nito sa numero at istruktura ay nasa kanyang dugo. At si Valdez, hindi lang siya isang incompetent na engineer. Siya ay isang taong may itinatagong galit mula sa nakaraan. Bago pa man mag-umaga, dumating ang email mula kay Miguel. Maikli, direkta, paksa. De Leon Valdez nagtatrabaho sa iisang kumpanya
Ang Buildright Construction, 10 taon na ang nakalipas. Si De Leon ang senior engineer, si Valdez ang nasa ilalim niya. Si De Leon ang nagrekomenda na tanggalin sa trabaho si Valdez dahil sa isang insidente ng pagnanakaw ng materyales at pag-falsify ng mga dokumento. Si Valdez ay natanggal, blacklisted sa maraming kumpanya. Pagkatapos ng ilang taon, nakapasok siya sa kumpanya mo gamit ang mga pekeng rekomendasyon. Bagsak ang mga balikat ni Don Rafael pagkabasa nito. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang ginawa ni Valdez ay hindi lang pagtatakip sa sarili nitong kamalian. Ito ay paghihiganti. Sinisira niya ang asawa ng taong sumira sa kanyang karera. At sa proseso, ginamit niya ang isang bersyon ng disenyo ng kanyang dating kaaway, marahil para patunayan na mas magaling siya dito, ngunit pumalpak siya. Isang malalim na galit ang umakyat sa lalamunan ni Don Rafael. Galit hindi lang kay Valdez, kundi sa sarili niya. Paano niya pinalagpas ang isang tulad ni Valdez sa kanyang kumpanya? Paano siya naging bulag sa katotohanan na nasa harap na niya? At ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkakamali ni Valdez, kung hindi natuklasan, ay maaaring magdulot ng isang trahedya, isang gusaling guguho, mga buhay na mawawala, isang bangungot na muling mauulit. Tumingin siya sa litrato ng kanyang anak, si Rafaelo, na nakapatong sa kanyang mesa. Ang nakangiting mukha nito ay tila isang paalala, isang akusasyon. Hindi mo ako pinrotektahan noon, Papa. Proprotektahan mo ba sila ngayon? Isang pamilyar na kirot ang bumalik sa kanyang dibdib, ngunit ngayon, kasama nito ay isang bagong damdamin. Hindi na pagdadalamhati, kundi determinasyon. Tumayo siya, ang mga mata ay nag-aalab. Kinuha niya ang kanyang telepono. Una, tinawagan niya si Beth. Beth, magpatawag ka ng isang emergency board meeting. Ngayon na. Lahat ng project managers at engineers. Kasama si Valdez. Sabihin mong mandatory. Walang excuses. Oo po, sir. Sagot ni Beth. Nagulat sa biglaang utos. Bago pa man ibaba ni Don Rafael ang telepono, nag-isip siya. At Beth? Po, sir? Tawagan mo si Ginang Elara de Leon. Sabihin mo, iniimbitahan ko siya, kasama ang kanyang anak, bilang mga special consultants sa meeting na ito. Ipadala mo ang company car para sunduin sila. Ibinalik niya ang telepono sa lalagyan nito. Tumingin siyang muli sa litrato ng kanyang anak. Hinaplos niya ang salamin ng frame. Hindi na mauulit, anak. Bulong niya sa hangin. Pangako. Ang conference room ay puno ng tensyon. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga project manager at engineer. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit pang opisina. Nagbubulungan sila. Nagtataka kung ano ang dahilan ng biglaang pulong. Sa kanila, isa lang ang kampante. Nakaupo si Engineer Valdez malapit sa dulo ng mesa, mayabang na nakasandal sa kanyang upuan. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon para muling ipagmalaki ang kanyang nadiskubreng pagkakamali. Iniisip na niya ang posibleng promosyon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Rafael. Ang bulungan ay agad na huminto. Lahat ay umayos ng upo. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Pero hindi lang si Don Rafael ang pumasok. Kasunod niya si Beth. At sa likod ni Beth, sina Elara at Mateo. Nakatayo lang si Elara sa may pintuan. Hawak-hawak ang kamay ni Mateo. Ang simpleng bestida na suot niya ay isang malaking kontrast sa mga mamahaling damit ng mga nasa loob. Si Mateo naman ay nakatingin lang sa sahig, tila naiilang sa atensyon. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkalito. Ang mukha ni Valdez ay biglang namutla. Ang pagiging kampante niya ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Bakit sila naririto? Maupo kayo, sabi ni Don Rafael. Itinuturo ang 2 bakanteng upuan sa tabi mismo niya sa kabisera ng mesa.
Isang malinaw na mensahe ng kapangyarihan. Nanginginig na umupo si Elara kasama si Mateo. Inilibot ni Don Rafael ang kanyang tingin sa buong silid. Humihinto ng ilang segundo sa bawat mukha. Nang dumapo ang tingin niya kay Valdez, tila isang yelo ang kanyang mga mata. Ipinatawag ko kayo dahil sa isang kritikal na issue tungkol sa integridad ng ating pinakamalaking proyekto. Simula ni Don Rafael, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Engineer Valdez, maaari mo bang ipaliwanag ulit sa lahat ang iyong natuklasan ilang araw na ang nakalipas? Sandaling natigilan si Valdez, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang composure. Eto na, ang pagkakataon niya. Tumayo siya, inayos ang kanyang necktie. Of course, sir. Gaya ng report ko, nadiskubre ko ang isang seryosong structural flaw sa disenyo na isinumite ni Ginang de Leon. Sadyang diniinan niya ang pangalan ni Elara. Isang pagkakamali na kung hindi natin nakita ay maaaring magdulot ng malaking panganib. Mabuti na lamang at naagapan. Tumango si Don Rafael. Isang mapanganib na pagkakamali. Tama ka. Ngunit, hindi lahat dito ay pamilyar sa teknikal na aspeto. Kaya naman, nag-imbita ako ng isang consultant para ipaliwanag ito sa paraang mas maiintindihan ng lahat. Lumingon siya kay Mateo. Mateo, lahat ay napatingin sa bata. Si Valdez ay tila hindi makapaniwala. Isang staff ang naglapag sa mesa ng isang mas malaki at mas detalyadong modelo ng gusali na ipinagawa ni Don Rafael magdamag. Maaari mo bang ipakita sa amin, Hiyo, kung nasaan ang problema? Mahinahon na pakiusap ni Don Rafael. Nag-aalangang tumayo si Mateo. Ngunit nang makita niya ang pagtango ng kanyang ina, nawala ang kanyang kaba. Lumapit siya sa modelo. Gamit ang isang pointer, itinuro niya ang parehong joint. Sa isang boses na malinaw at direkta, ipinaliwanag niya ang konsepto ng load-bearing at stress points sa paraang kahit ang hindi engineer ay maiintindihan. Habang nagsasalita si Mateo, ang mga eksperyensadong engineer sa silid ay nagsimulang magtanguan. Ang paliwanag ng bata ay hindi maikakaila. Malinaw, lohikal. So ang sinasabi mo, sabi ni Don Rafael, ay ang kasalukuyang disenyo ay mapanganib? Tumango si Mateo. Opo. Salamat, Mateo. Napakalinaw, sabi ni Don Rafael. Lumingon siyang muli kay Valdez, na ngayon ay pinagpapawisan na ng malagkit. Ngayon, Engineer Valdez, ang tanong ay, kaninong disenyo ba talaga ang mapanganib? Ikinonekta ni Don Rafael ang kanyang laptop sa malaking screen sa harap. Unang lumabas ang orihinal na file na isinumite ni Elara. Ito ang orihinal na plano ni Ginang de Leon. Perpekto, walang mali. Pagkatapos, isang click, lumabas ang ikalawang larawan, ang binagong plano. At ito, ang plano pagkatapos mong irepaso, Engineer Valdez. Malinaw na ikaw ang nagbago sa mga sukat. Ikaw ang lumikha ng panganib. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Si Valdez ay napaupo. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa? Tanong ni Don Rafael. Nag-click siyang muli. Lumabas sa screen ang isang lumang dokumento. Ang termination letter ni Valdez mula sa Buildright Construction. At sa ilalim, ang pangalan ng nagrekomenda, Ricardo de Leon. Ang totoo, Valdez, ay ginawa mo ito para maghiganti. Ginamit mo ang disenyo ng asawa niya. Binago mo para magmukhang sayo, pero pumalpak ka. At nang matuklasan mo ang sarili mong pagkakamali, ipinasa mo ang sisi sa isang inosenteng tao. Bawat salita ni Don Rafael ay parang isang dagok. Sir, patawad! Halos hindi na marinig na sabi ni Valdez. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang muka. Humingi ka ng tawad sa kanya, sabi ni Don Rafael. Itinuturo si Elara. Hindi makatingin si Valdez. Nakayuko lang ito, nanginginig.
Ang dating kayabangan ay napalitan ng sukdulang kahihiyan. Si Mateo, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ay hindi nagpakita ng galak. Sa halip, ang nakita sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Valdez ay awa. "Security!" sabi ni Don Rafael sa intercom. Dalawang gwardiya ang pumasok at marahang hinawakan sa braso si Valdez para itayo. Habang dinadala palabas, ang dating mayabang na engineer ay parang isang basahan. Nang maisara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ay nakatingin kina Elara at Mateo. Ang mga mata ay puno na ngayon ng paghanga at respeto. Dahan-dahan, tumayo si Don Rafael. Humarap siya sa mag-ina. Sa harap ng buong board, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Yumuko siya. Isang bahagyang pagyuko, ngunit puno ng sinseridad. "Ginang de Leon, Mateo." Sabi niya, ang boses ay malinaw at puno ng pagsisisi. "Patawad, patawarin niyo ako." Ang mga salita ni Don Rafael ay nanatiling nakabitin sa hangin. Kahit pa matagal nang nakalabas ng silid si Valdes. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang mga manager at engineer na naroon ay hindi alam kung paano kikilos. Nakatingin sila kay Elara, hindi na bilang isang hamak na assistant na nagkamali, kundi bilang isang simbolo ng katotohanang nanaig. Binasag ni Don Rafael ang katahimikan. "The meeting is adjourned," sabi niya sa isang boses na muling naging puno ng awtoridad. "You may all leave." Pagkatapos ay idinugtong niya, "Except for Ginang de Leon and Mateo." Agad na nagsitayuan ang lahat, tila ba mga estudyanteng pinauwi na ng kanilang guro. Walang tumingin ng diretso kay Elara, ngunit sa gilid ng kanilang mga mata, kitang-kita ang halo-halong hiya at paghanga. Nang sila na lang tatlo ang natira sa malawak na conference room, kasama ang sekretarya niyang si Beth, ang katahimikan ay bumalik. Pero ngayon, hindi na ito mabigat. "Sumunod kayo sa akin," sabi ni Don Rafael. Ang boses ay mas mahinahon na. Dinala niya sila sa kanyang personal na opisina. Isang napakalaking kwarto na may bintanang salamin mula sahig hanggang kisame, kung saan tanaw ang buong syudad. Para kina Elara at Mateo, na sanay sa masisikip na espasyo, ang lugar ay parang isang ibang mundo. Iginaya sila ni Don Rafael sa mga upuang katapat ng kanyang malaking mesa. Umupo siya, ngunit hindi siya sumandal sa kanyang upuang parang trono. Sa halip, bahagya siyang yumuko pasulong, ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa, ipinagkakawing ang kanyang mga kamay. "Ginang de Leon, Elara," simula niya, "walang sapat na salita para maibalik ang sakit at kahihiyang idinulot ko sa inyo. Pero kailangan kong magsimula sa isang bagay." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara. "Una sa lahat, gusto kong ibalik ang trabaho mo, pero hindi bilang isang assistant, kundi bilang supervising engineer ng proyektong ito, para pamunuan ang team, para siguraduhing tama ang lahat, para ituloy ang legasiya ng asawa mo." Natigilan si Elara. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Supervising engineer? Siya? Ang alok ay napakalaki, napakabigat, na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero hindi pa tapos si Don Rafael. Lumingon siya kay Mateo na tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, pinagmamasdan ng lahat. Ang tingin ni Don Rafael sa bata ay nag-iba. Nawala ang lamig. Napalitan ito ng isang bagay na mas malambot. Isang bagay na may bahid ng lungkot. "At para sa iyo, Mateo," huminga siya ng malalim. "May anak din ako noon, Mateo. Kasing talino mo. Mahilig din siya sa mga numero, sa mga gusali. His name was Rafaelo. Ito ang unang beses na narinig ng sinuman sa kumpanya na binanggit niya ang pangalan ng kanyang anak sa loob ng maraming taon. Nawala siya dahil sa isang pagkakamali. Isang pagkakamaling hindi ko na mababawi. Pero ang talino mo, ang katapangan mo, hindi pwedeng masayang.
Muling tumingin si Don Rafael kay Elara. Gusto kong magtayo ng isang educational fund, isang foundation na ipapangalan ko sa anak ko. Ito ang tutustos sa pag-aaral ng mga batang may pambihirang talino, tulad ni Mateo. At gusto kong si Mateo ang maging unang scholar nito. Mula elementarya hanggang kolehiyo, kahit saang eskwelahan sa mundo pa niya gustuhing mag-aral. Sagot ko na ang lahat. At ako mismo ang tatayong legal guardian niya pagdating sa kanyang pag-aaral. Ang mga salita ay parang alon na humampas kay Elara. Scholarship, guardianship, isang kinabukasang hindi niya kailanman pinangarap na maibibigay niya sa kanyang anak. Isang kinabukasang ligtas at sigurado. Tumingin siya sa kanyang anak. At ang nakita niya ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Si Mateo ay nakatingin kay Don Rafael, hindi takot ang nakita niya sa mga mata ng anak, kundi kuryosidad at isang kakaibang pag-unawa na tila ba naiintindihan ng bata ang bigat ng sakit na dinadala ng lalaking nasa harap nila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elara na gumaan ang isang bagay na matagal na niyang pinapasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa pagbuhat ng mundo para sa kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Ang panginginig sa kanyang boses ay nawala. Napalitan ito ng isang kalmadong katatagan. Tumingin siya kay Don Rafael, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang ina, bilang isang kapantay. Salamat po, Don Rafael. Sobra-sobra po ito. Huminto siya sandali. Pero may isang kondisyon po ako. Ang salitang kondisyon ay nagpataas ng kilay ni Don Rafael. Walang sino man sa loob ng 20 taon ang naglakas loob na bigyan siya ng kondisyon. Ngunit sa halip na mainis, nakaramdam siya ng interes. Ano yon? Tanong niya. Tinitigan ni Elara si Don Rafael ng diretso sa mata. Ang dating takot ay napalitan na ng isang tahimik na kumpiyansa. Ang proyekto pong ito, ang Pediatric Center, gusto ko po, kapag ako na ang namahala, na maging pinakaligtas na gusali ito sa buong Pilipinas. Huminga siya ng malalim. Gusto kong gamitin ang pinakamatibay na materyales, kahit mas mahal. Gusto kong doblehin ang safety checks, kahit mas matagal. Gusto ko pong masigurado, 100% na walang kahit isang bata ang mapapahamak sa loob ng gusaling iyon. Ayokong maranasan ng ibang magulang ang sakit na dinanas ninyo, sir. Natigilan si Don Rafael. Hindi pera ang hiningi ni Elara, hindi posisyon, hindi benepisyo. Ang hiningi niya ay isang panigurado, isang pangako, isang kahilingang hindi para sa sarili niya, kundi para sa alaala ng anak ni Don Rafael at para sa kaligtasan ng mga batang hindi pa niya kilala. Sa sandaling iyon, ang natitirang pader sa puso ni Don Rafael ay tuluyang gumuho. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang matalino, hindi lang matapang. Mayroon siyang puso, isang pusong mas matibay pa sa kahit anong bakal. Isang mabagal na ngiti, ang unang sumilay sa labi ni Don Rafael sa loob ng maraming taon. Hindi isang nangiting pilit o pangnegosyo, kundi isang tunay na ngiti. That is the best condition I have ever heard, Engineer De Leon. Sabi niya, sadyang ginagamit ang bago nitong titulo. Your condition is approved. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Ang pagbabalik ni Elara sa construction site ay sinalubong ng katahimikan at respeto. Ang dating mga tingin ng awa ay napalitan ng paghanga. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mas masigasig ang mga trabahador. Alam nilang ang bawat pako na kanilang ipinupukpok, ang bawat kilo ng sementong kanilang inihahalo ay may mas malalim na kahulugan. Hindi na sila simpleng nagtatayo ng isang gusali. Nagtatayo sila ng isang kanlungan. Si Don Rafael naman, mula sa pagiging isang malayong anino, ay naging isang pamilyar na presensya sa site. Madalas niya itong binibisita, hindi para mag-inspeksyon, kundi para kumustahin si Elara. Ang kanilang mga usapan ay hindi na lang tungkol sa trabaho.
Napapag-usapan na rin nila ang mga simpleng bagay, ang paboritong pagkain ni Mateo, ang mga pangarap ni Ricardo para sa anak nito. Natuklasan ni Don Rafael na sa pakikipag-usap kay Elara, ang bigat sa kanyang dibdib na dala niya ng maraming taon ay unti-unting gumagaan. At si Mateo, naging regular na bisita na rin siya sa opisina ni Don Rafael tuwing Sabado. Sa simula, tinutulungan niya itong aralin ang mga papeles para sa foundation. Ngunit di nagtagal, ang kanilang meetings ay nauwi na sa paglalaro ng chess, sa pag-uusap tungkol sa mga bituin, at kung minsan, sa pag-solve ng mga komplikadong math problems na sadyang inihahanda ni Don Rafael para lang subukan ang talino ng bata. Isang hapon, habang abala si Mateo sa pagsagot sa isang equation sa computer ni Don Rafael, napansin niyang nahihirapan ang matanda sa paggamit ng isang bagong software. Tito Rafael, sabi ni Mateo. Hindi na sir o Don ang tawag niya. May mas mabilis pong paraan para dyan. Lumapit ang bata at sa ilang pindot lang sa keyboard, nagawa nito ang bagay na isang oras nang pinipilit gawin ni Don Rafael. Napatingin si Don Rafael sa bata at pagkatapos, napatawa siya. Isang malakas at masayang tawa. Ang tunog na yon ay umalingaw-ngaw sa malaking opisina. Ginigising ang mga sulok na matagal nang nababalot ng katahimikan. Ang tunog ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maaliwalas na hapon, nakatayo si Elara sa ikalimang palapag nang gusaling unti-unti nang nabubuo. Suot ang kanyang puting hard hat at safety vest, buong kumpiyansa siyang nagbibigay ng mga utos sa mga trabahador. Mula sa ibaba, may tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niya si Mateo. Dala-dala ang kanyang school bag. At sa tabi nito, nakangiti, ay si Don Rafael. Pinuntahan ka na namin dito, inay, sigaw ni Mateo. Sabi ni Tito Rafael, i-check daw niya ang homework ko. Napangiti si Elara. Ang tatlong tao na pinagtagpo ng isang malagim na pagkakamali ay nakatayo ngayon sa ilalim ng araw, sa gitna ng isang proyektong naging simbolo ng kanilang paghilom. Hindi na sila isang boss at isang empleyado at isang bata. Mukha na silang isang pamilya. Lumipas ang isang taon, ang dating maalikabok na construction site ay isa ng kahangahangang istruktura. Ang salamin sa mga bintana nito ay sumasalamin sa asul na langit. Ang mga pader na bagong pintura ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi pa ito bukas sa publiko, ngunit malapit na. Ang pangalan sa harapan, na nakaukit sa makintab na metal, ay malinaw na nababasa. The Rafaelo de Leon Pediatric Center. Isang pangalang pinagkasunduan nilang tatlo. Isang pagsasanib ng dalawang pangalan, dalawang pamilya, dalawang alaala. Sa rooftop ng gusali, nakatayo sina Elara, Mateo, at Don Rafael. Ang malakas na hangin ay nagpapalipad sa buhok ni Elara at sa laylayan ng polong suot ni Mateo. Malayo na ang itsura ni Elara sa babaeng puno ng desperasyon. Isang taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng kumpiyansa. Isa na siyang respetadong engineer. Ang pangalan niya ay nagsisimula nang gumawa ng ingay sa industriya. Si Mateo naman ay tumangkad ng ilang pulgada. Ang dating batang laging nakayuko ay ngayoy taas noo na. Isa siyang top student sa bago niyang eskwelahan. Isang prestihiyosong institusyon na pinasukan niya sa ilalim ng foundation. Ngunit higit sa mga grado, ang pinakamalaking pagbabago sa kanya ay ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting madalas na ngayong masilayan. At si Don Rafael? Tila nabawasan ng 10 taon ang kanyang edad. Ang dating malalamig na mga mata ay mayroon ng kislap. Ang dating mga guhit ng pighati sa kanyang mukha ay napalitan na ng mga linya ng madalas na pagngiti. Magkakasama silang nakatanaw sa syudad sa ibaba. Ang ganda, di ba? Sabi ni Elara, halos pabulong. Tumango si Don Rafael. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Elara at Mateo. Isang kilos na naging natural na sa kanya.
Hindi lang ito building, sabi niya. Ang boses ay puno ng damdamin. Isa itong pangako. Isang pangako na mula sa bawat pagkakamali, may pwedeng itayong mas matibay. Mula sa bawat sakit, may pwedeng ipanganak na pag-asa. Tumingin siya kay Mateo. Salamat sa iyo, anak. Ipinakita mo sa amin ang daan. Ngumiti si Mateo. Nakatulong lang po ako, Tito Rafael. Si inay po ang nagtayo. Tumingin si Elara sa dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ang anak na nagligtas sa kanya at ang lalaking nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Ang puso niya ay puno ng isang pasasalamat na hindi kayang isalarawan ng mga salita. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niyang buo siya. Naramdaman niyang nasa tahanan na siya. Bumaba sila mula sa rooftop, ang kanilang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa bagong linis na sahig. Pagdating nila sa magiging lobby ng ospital, isang staff ang lumapit kay Elara. Ma'am Elara, may sulat po para sa inyo. Iniabot nito ang isang simpleng puting sobre, walang return address. Ang pangalan lang niya ang nakasulat. Nagtaka siya. Sino ang magpapadala ng sulat para sa kanya dito? Maingat niya itong binuksan. Sa loob, isang piraso ng papel na nakatupi. Ang sulat kamay ay magulo. Tila nanginginig. Sinimulan niyang basahin. Ginang De Leon, hindi ko alam kung paano sisimulan ito. At hindi rin ako hihingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Isinusulat ko ito hindi para sa sarili ko, kundi para sa isang bagay na kailangan ko lang ilabas. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na bato. Nabulag ako ang galit at inggit sa asawa mo at sa takot na mawala ang lahat sa akin. Sa ginawa kong yon, hindi lang ikaw ang sinira ko, kundi pati ang sarili ko. Habang nagbabasa si Elara, unti-unti niyang nakilala ang pinanggagalingan ng sulat. Ang pangalan sa dulo ng liham ay nagpakumpirma sa lahat. Antonio Valdez. Ang sulat sa kamay ni Elara ay parang isang susi na nagbukas muli sa isang pinto ng nakaraang pilit na niyang isinara. Nabulag ako ng galit at inggit sa asawa mo at sa takot na mawala ang lahat sa akin. Sa ginawa kong yun, hindi lang ikaw ang sinira ko, kundi pati ang sarili ko. Nagpatuloy sa pagbasa si Elara. Hindi ito isang sulat ng paghingi ng tawad, tulad ng inaasahan niya. Ito ay isang pagtatapat. Isang pag-amin mula sa isang taong nasa piitan na sa wakas ay natutong humarap sa kanyang mga pagkakamali. Ang talino ng asawa mo at ngayon, ang talino ng anak mo, hindi ko kayang pantayan. Kaya ang ginawa ko, sinubukan kong sirain. Pero ang katotohanan, Elara, ay mas matibay pa sa anumang gusali. Ngayon, sa loob ng kulungan, may oras ako para mag-isip. Hindi ako hihingi ng patawad sa'yo. Wala akong karapatan. Ang hinihingi ko lang, sana'y maging masaya ka at sana'y mapatawad mo ako balang araw. Antonio Valdez. Nakatitig lang si Elara sa pangalan. Ang dating galit na kanyang naramdaman ay naglaho na parang isang usok. Wala na ring pagkapuot. Ang natira ay isang pakiramdam ng lungkot. Lungkot para sa isang taong hinayaang kainin ng inggit ang kanyang buhay. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat. Tumingin siya sa labas ng bintana ng opisina ni Don Rafael. Sa malawak na hardin, nakita niya si Mateo at Don Rafael. Naglalaro sila ng chess sa ilalim ng isang puno. Si Mateo, na ngayon ay mas palatawa na, ay tinutukso si Don Rafael dahil sa kanyang slow moves. Si Don Rafael naman ay tumatawa, isang tunay at maligayang tawa na ngayon ay bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay, ang kanyang anak, ang kanyang kanlungan, ang kanyang pag-asa. Ang lalaking minsang naghatol sa kanya, ngayon ay isang ama na sa kanyang anak, isang partner, isang kaibigan. Nakakita niya sa dalawang lalaking iyon ang isang bagong pamilya. Isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig, paggalang, at pagpapatawad.
Ang aral na natutunan niya sa loob ng 1 taon ay mas malalim pa sa anumang blueprint. Ang tunay na lakas ay hindi nasa kapal ng pader, kundi nasa kakayahang bumangon matapos bumagsak. Ang tunay na yaman ay hindi nasa halaga ng mga gusali, kundi nasa puso ng mga taong bumubuo sa buhay mo. At ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili mo. Dahan-dahan, sa 1 kilos na puno ng sinadya at kapayapaan, pinunit ni Elara ang sulat ni Valdez. Hindi dahil sa galit, kundi dahil handa na siyang palayain ang nakaraan. Inilagay niya ang mga piraso ng papel sa basurahan. Isang lumang pahina na natapos na ang kwento. Pagkatapos, lumabas siya. Lumapit siya sa 2 lalaking naglalaro ng chess. Walang imik, umupo siya sa tabi ni Mateo. At kinabahan si Don Rafael dahil nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Elara. "Checkmate," sabi ni Mateo. Sa isang galaw na hindi nakita ni Don Rafael, natawa si Elara. "Sabi ko na nga ba, hindi pa rin tatalunin si Mateo." Napangiti si Don Rafael. "Ikaw naman, Elara, subukan mong hamunin ako." At habang tumatawa silang tatlo, ang tunog ng kanilang tawanan ay umaling-awngaw sa malawak na hardin. Isang tunog na puno ng pag-asa. Isang tunog na nagsasabing, sa wakas, ang mga pusong nasugatan ay naghilom na. At ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito ay nananaig.